Sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, nagkaroon ng pagtitipon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na kaugnay nito upang tugunan ang mga kinakailangang aksyon sa pagpapabuti ng seguridad ng mga watershed sa bansa. Layunin ng pagtitipong ito na maipabatid sa mga karatig na bansa sa Asia na makilahok sa pagtugon na maprotektahan ng mga watershed bunsod ng patuloy na pagbabago nito sa paglipas ng panahon. Tampok din sa pagtitipon ng exhibit ng ilang research outputs mula sa iba't ibang ahensyang kalahok para sa pagpapabuti ng mga watersheds sa bansa. Ang mga ipresentang papel at outputs ay kabilang sa mga inisyatibo sa watershed management. Sa kabilang banda ay pinaliwanag din ni DENR Assistant Secretary Attorney Daniel Darius Nicer ang kalakip na kahulugan ng watershed upang maipaunawa sa publiko ang sitwasyon. Through time, magkakaroon siya ng erosion naturally even without humans. Through time, magkakaroon ng die-off ng species or what. And then, through time, dumadami rin yung kanyang forest cover due to the change in the composition of the soil, of the ground. Depende sa characteristics and traits ng aquifer. Okay? And yung species themselves, they co-evolve with each other. So yan, may limitations din ng science natin. Yun lang, let's watch out for our tendency to prescribe na dapat ganito ang hindi, may sarili siyang buhay. So we only need to study it insofar as it helps us, our communities thrive without much disaster at magkaroon pa rin tayo ng tubig. Kalakip ng impormasyong ito ay ang mga suliraning kinahaharap nito. Una na rito ay ang matinding pangangailangan ng tubig ng mga residente sa Maynila bunsod ng patuloy na takbo ng ekonomiya sa mga lungsod. Kaugnay nito, sinabi ni Antonio Daño, former director ng RBCO, na marami sa mga watershed sa bansa ang mababa na ang forest cover. Naikokonekta rin dito ang pagkakaroon ng tinatawag nilang critical watersheds kung saan may tuturing na kabilang dito ang mga watershed na may sinusuportahang infrastruktura, agrikultura o water utilization at mga watershed na maaaring makapinsala sa mga residente. Dahil dito ay kasama ang mga critical watershed sa mga lugar na kabilang sa protected zone o mga lugar na hindi pwedeng tayuan ng mga infrastruktura dahil sa pagpapahinto ng development dito upang mapreserba at maprotektahan ng mga ito. Dagdag pa rito ay patuloy ang mga ahensya sa pagtutok ng mga suliranin kung saan hinihikayat din nila ang mga lokal na pamahalaan at mga residenteng malapit sa mga watershed. Samantala, ayon pa sa kanila, ang pagmamanage ng mga watershed ay hindi madali sapagkat hindi tiyak ang dami ng tubig na inilalabas nito. Kaya't ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay kanilang inaangkop ng mabuti kung saan isinasaalang-alang nila ang pangangailangan ng tao na dapat ay nakatugma sa inilalabas na dami ng supply ng mga watershed. Dagdag pa rito ay sinabi rin ni Rex Victor Cruz, Professor Emeritus ng University of the Philippines, Los Baños, na mahalaga ang tungkulin ng mga watershed pagkat ang kagubatan ay nakatutulong sa pag-delay ng mga hindi maiiwasang heavy current ng tubig. We are all stakeholders dito sa mga watersheds na to kasi nakatira tayo sa mga cities, municipalities that could be damaged by landslides or flash floods from the watersheds. Baka naubusan tayo ng tubig. We all need the watersheds. So the more organizations, private, NGOs or business entities that will contribute to the welfare of this well-being of these watersheds, the better. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.